Ako, kayo ho ba ay naka-experience ng power interruptions, no, sa inyong mga lugar dahil po sa sama ng panahon, mga kaibigan? Alamin po natin ang paliwanag din dyan. Nasa linya ho ng ating komunikasyon ang Head ng Public Relations ng Meralco, si Miss Claire Feliciano. Miss Claire, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Sir Michael, Sir Daniel, at sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayong araw. Good morning po. Oho. Sa ngayon ho ba, may panaka-naka pa rin ho bang nangyayaring gano'n, power interruption dahil po sa mahon ng panahon? Una sa lahat, sir, no, kapag ganitong may matinding sama ng panahon at nagkakaroon tayo ng mga power outage, our crews naman po are working round the clock, no, tuloy-tuloy ang trabaho to restore the service as soon as possible. As of now, if you remember yesterday po, we had an update na nasa 167,000 yung affected nating customer, mga 7 a.m. yun kahapon. Happy to report that because of the round-the-clock work po of our crews, of our personnel, napababa na po ito, no? As of, yung latest natin, as of 6 a.m. today, nasa around 12,000 customers na lang po yung nire-restore natin. And karamihan po dito sa customers na to, nandun po sila sa mga lugar na naapektuhan ng matinding pagbaha. Okay. So ano ho itong interruptions ito? Dahil sa tripping ho ba, ma'am? Actually, sir, wala tayong masyadong na quantifying. Although may mga isolated incidents. Pero karamihan po talaga, as in more than half, even at the height, naku, mga 90% talaga, it's because of the floods, no? And kapag ganito, alam nyo naman po, we coordinate with halimbawa sa mga local government units, even the individual customers, pati sa crews namin on the ground, we coordinate to check kasi baka kailangan ng i-de-energize. So marami po tayong instances na we had to de-energize for safety po yan. And alam niyo naman po kapag sobrang taas ng baha, no, there will always be that risk. So ganun po yung naging insidente natin ngayon. In terms of our facilities, so far hindi naman po matindi ang naging damage sa atin. Ito po talagang naging problema this time ay yung matinding pagbaha, which is nakita naman po natin, no, all over the news, all over our social media, at talagang sobrang dami nating mga kababayan na naapektuhan nitong matinding pagbaha. Nonetheless, kami po sa Meralco, even with the last 12,000 customers natin na wala pang service, di kami titigil hanggat hindi natin ma-restore yan sa lalong madaling panahon. But ano na rin po, no, siguro mention na rin natin, alam naman natin pumasok na naman may bago na naman bagyong pumasok. Oo nga eh. Bagamat hindi natin inaasahang magdadirect hit ito sa ating franchise area dito sa Metro Manila and nearby provinces, inaasahan namang makaapekto pa rin yung habagat. Kung makikita nyo, umuulan na naman po, medyo malakas na naman ang ulan. And we continue to monitor the situation, and of course, we're on full alert to respond sa mga concerns on the ground. Okay. Ibig sabihin lang nito, Miss Claire, talaga nag-de-energize lang partner. Ano? Pero Miss Claire, yung target ninyo na maibalik talaga ang serbisyo, hanggang kailan? Actually, sir, kami naman, as we speak, no, again, sobrang baba na nito compared to our numbers yesterday. Hindi kami tumitigil hanggang mabalik ang serbisyo. But we cannot say for sure. Of course, ang gusto namin yan, up to the last customer, mabalik natin. Pero halimbawa, sir, bumuhos ulit yung ulan ng sobrang lakas, bumaha na naman, baka madagdagan naman po yung number natin ng affected customers, no? So, as of now, in terms of full restoration, we cannot commit. Ang makukommit namin, hindi kami titigil hanggang itong mga customers natin, mabalikan natin ang serbisyo ng kuryente. Yun po talaga yung sitwasyon natin ngayon, no? We really have to monitor kasi the situation, and hindi po kasi tumitigil no? But the work also doesn't stop naman po to restore the service. Ayun. Pero Miss Claire, clear lang natin, wala naman tayong mga poste na apektuhan, yung lupa lumambot, bumagsak ang poste, wala naman tayong ganyan. Based po sa report, dun sa data that we have right now, wala po tayong major problems sa ating facilities. Meron man, isolated lang yan. And again, majority talaga nung naapektuhan ay because of the flooding po. The flood. Okay. So at least malinaw tayo doon kasi yung interruptions ay ano yan, for safety precautions. Ika nga, no, Ma'am Claire, kasi dinide-energize natin yung area kasi nga baha. So pagka baka makuryente sila dyan. Emphasize ko lang din po, no, well, una,
In fact, itong 12,000 customers natin na wala pa rin power right now, 80% pa rin po niyan affected by flood. But as we speak, our crews are on the ground. They're checking, pwede na ba? Kasi sir, hindi natin pwedeng basta-basta ibalik, di ba? Because we want to safely restore the service. So we have to verify. We have to make sure na pwede na. And we don't just do that na kami lang. We coordinate with halimbawa, with the barangay officials, with the representative po ng HOA, we coordinate with them to make sure, kasi syempre mga constituents nila to and most of the time we get requests from them also. So we follow a certain protocol to make sure before we de-energize, alam nila, and when we re-energize, alam din nila. So ano din po, magkakasama tayo dito no to ensure the safety of our customer and avoid any further untoward incidents po. Yan, okay. Ma'am Claire, maibaho ako ha, regarding pa rin naman ito sa Meralco. Kasi nga, no, dahil sa ganitong weather ho natin, meron ho mga lugar o sabihin natin mga households na nagkakaroon ng problema yung kanilang connection. Yung para bang nagpapatay sindi. So, siguro yung connection from the, from the main power line papunta sa kanilang bahay, parang ganyan. Kapag ini-report doon sa hotline ng Meralco, siyempre magpapadala ng crew yan, hindi ho baga ang Meralco. Oo. Yun ho bang crew ay naniningil ho ba ng bayad yun? No po. Siyempre, ang kasama po sa serbisyo natin, bahagi yan ng pagre-restore ng power. Ngayon, baka meron ang minimension nyo po kasi minsan, siyempre kapag facilities po natin ang involved, our crew, when they go there, walang bayad po yan. Kasama po talaga yan sa aming trabaho. Ngayon, so minsan po kasi yung problema, this is very common with our customers. Minsan yung problema is not po Meralco facilities kasi hanggang metering point po tayo, no, yung responsibility ng Meralco. Before the meter. Beyond the metering point, that is the responsibility na po ng ating customers kasi hindi natin yan pwedeng pakialaman talaga. So ngayon, kapag may mga ganong instances, may mga nakikiusap sa amin na pwede bang kayo na lang, ganyan. Hindi po namin pwedeng basta-basta gawin yan. Kapag may mga problema po tayo sa load side, sa mga electrical wirings, meron tayong mga customers na may grounded wirings, di ba? Kapag ganyan po, kailangan po mag-consult sila sa lisensyadong electrician or I'm sure meron po mga kakilala yung mga electrician po nila para sila po yung magre-resolve. Now, we also work closely din naman, for instance, sasabi na kami yung kailangan on-site. So, we work closely with the customers kapag may mga ganitong instances naman po. Ayun, tama. O kasi meron lang naikwento sa akin, I will verify this, Miss Claire, and then ilalapit ko sa iyo kung ano talaga yung sige sir, no problem, no problem. Kasi siningil daw sila ng Meralco crew ng 6,000 pesos. Ngayon, para sa kanila daw, sige, maayos lang yung linya ng nagbayad sila. Well, anyway, aalamin ko kung ano ba yung sira kasi sa kanila. Sige sir, pwede before niyo the meter o after the meter. Yes, sir. Pwede niyong ilapit sa amin yan and iimbestigahan natin. But again, siguro paalala na lang rin po sa ating mga customers no, na ang pag-aayos ng serbisyo ng kuryente, particularly ng facilities ng Meralco, responsibilidad po namin yan. Hindi po kami nagpapabayad para dyan. Yung mga private needs natin, yung mga load side requirements natin, yun po yung kailangan ninyong kailangan pong sagutin na ng ating customer. No? But nonetheless, kung meron ganitong instances, yun lang po, yun nga yung paalala. Ang service po ay kasama sa binabayaran na ninyo sa kuryente buwan-buwan. Kaya nga, napaisip nandito ako po doon. kami to ensure na maayos yung daloy ng serbisyo ng kuryente sa inyo. And kung merong concerns, merong mga ganitong situations, maaari nyo po yung ipagbigay alam sa amin at makakaasa po kayo, iimbestigahan namin yan kaagad. Yan, no. Kasi na merong daw merong dialogue yung lineman ng Meralco na i-charge din naman ito sa billing ho ninyo. Parang gano'n. Ako sir, siguro paalala, yun po, I think it would be hard to say, to comment on this particular incident because we have to verify and baka naman mamaya meron po tayong instances na mga nagpapanggap naman, no? Yun na rin, siguro paalala po, ang aming mga tauhan, usually naka-uniform po talaga yung mga yan, naka-safety gears po yung mga yan, naka-ID po yan. Yes, gumagamit ng Meralco service vehicle. Now, if there are instances like that, of course, before we comment on it, we have to check muna. We have to do our own investigation. And again, to assure our customers na kapag may ganitong insidente at napatunayang may pagkakasala itong aming mga personnel, ay hindi naman po namin yan papabayaan. Tutugunan natin yan kaagad. Hindi ito tolerate. To what extent ho na merong
service na ibinigay na talagang i-charge sa billing? Pag pinalitan ho ba yung metro, ganon? Actually, sir, depende po yan. No? Yun yung mga tampered Ah. meters. Yung mga pinapalitan nating metro, meron po tayo mga ina-upgrade, ganyan. Kasama na po yan sa amin. And then, meron din po tayo kasi may mga instances din naman na may mga tampered meters. Ibig sabihin yun, yung ginagalaw yung mga metro. Alam niyo po yung metro, Oo. pag-aari po kasi yan ng Meralco. Hindi po yan binabayaran ng customer. So, when we install the meter, wala pong bayad yan. Kaya po merong may identification po ang mga metro ng Meralco. So alam namin kung ano yan. So ngayon, the moment the customer ginalaw niya po yung metro, no? Naku, violation of contract po yan. Kasi merong, I think ito, siguro paalala na rin po, no? May mga instances din kami, may mga reports kami naman na natatanggap na merong nag-o-offer na galawin ko yung gusto mo makatipid, adjust natin yung metro mo, ganyan. Naku, yung mga ganyan po ay hindi authorized. Baka may ginagawa sila, nilalagyan nila ng kung anong resistor yung metro ninyo, para lang hindi mabasa yung aktual na konsumo. Naku, illegal po yan. Bawal pong gawin yan. May kulong yan, may mga ganyang pag may mga ganyang instances, naku, huwag po kayong basta-basta maniniwala. Kung meron kayong agam-agam, kung meron kayong parang totoo ba to na ginagawa ng Meralco, yung mga ganyan lang na para bang there's something wrong or meron kayong worries, makapag-coordinate na lang po kayo sa amin directly. Pwede po kayong magtungo sa aming business centers. O kaya naman, pwede din naman po kayo mag-message sa aming social media pages. Very accessible naman po ang Meralco, no? And itong mga ganitong reports, we take this seriously po. Correct. Kaya i-validate ko maigi ha, Miss Claire, and I'll get Sige, back sir, to you. walang problema. Bigyan niyo lang po sa akin yung Yes. data and i-check po natin yan kaagad. Yan. Thank you, Miss Claire Feliciano, Head of Public Relations po ng Meralco. Thank you, ma'am. Good Maraming morning. salamat din po sa opportunity din dito. Ingat po kayo. Ingat po, God thank bless. you. Alam mo kasi, partner, nung marinig ko yung kinukwento sa akin, kailan naningil ang lineman ng Meralco? Hindi yun. Bawal yun. Sa totoo nga, bawal, di ba? Kasi, di ba, partner, medyo humangin ng konti. Ang sabi, parang naglulus daw yata yung connection nila sa main line ng Meralco. Okay. Report nila, so may dumating naman na Meralco lineman. And then, yung kwento, ganun na nangyari, na may ino-offer na, ganito, ganyan, kasi babayaran nyo rin naman daw ho ito sa billing ninyo, lalabas din. Kaso, matagal pa yung magiging proseso. Kaya yung homeowner, sige, bayaran ko na lang para ayusin mo na. Ay, naku, sabi ko, parang mali yata. Medyo yun, partner. Kasi ang sinasabi ni Miss Claire kanina, kung mayroon man na gagawin ng Meralco, yun talagang hanggang doon sa sa kanila lang. Oo. Pero yun nga rin kaya ang sabi niya, baka kasi may problema after the meter na. Yung ibig sabihin ng after the meter, yung sa loob na ho ng bahay ninyo. No? Loading na ng bahay. Yan. Loob na ng bahay nyo. Hindi na ho kasi yun jurisdiction ng Meralco o ng inyong electric company provider. Ang jurisdiction lang ho ng electric company provider ho natin ay yung bago pumasok ng metro hanggang dun sa sa poste, yung sa main line. Nila. Oo. And yun ho, pag yun ang kailangan ho nilang ayusin, wala ho tayong babayaran doon. Tama. Partner, kasama ho yun sa sa service yun nung mga providers. So ngayon, iniisip ko, baka may problema sa loob. Yung pagpasok na ng metro. Kung may problema man, partner, sa loob, dapat klaro yun na hindi na nila babanggitin yung papasok din ito sa billing nyo. Yun nga sa loob ang problema. Bakit papasok sa billing? Kaya medyo nagtatatlong isip ako na parang may something. Kung meron mang partner na gumagawa ng ganyan, dapat talaga ma-address yan dahil yan ay kasiraan ng Meralco company. Kasi siyempre kung ikaw pa halimbawa yung hirap, wala kaming kuryente, tapos ganito yung panahon, di ba, partner? Okay, sige. Kung can afford ka naman, magkano lang ba yung 6,000 para sa'yo? Yun yung siningin ng partner. 6,000 pesos. Di ba? Pagsasamahan yan, partner, kapag kakatotoo yan, dahil yan ay maling proseso, procedure ng Meralco, dahil hindi sila gumagawa ng after the meter na doon na mismo sa sa load ng bahay mo. Kasi syempre, mga mga electrician yan, partner. Yung mga sanay sila sa alam talaga nila yan gawin. But
Anyway, so kung may parang mali i-report nyo ho sa Meralco din. Hindi ho tayo magbabayad sa mga lineman. Yun ho yun, Tama. mga kaibigan. Kasi Walang bayad bayad na yan. yun. Free yan. Service Free. po nila yun sa atin. Mm. Ganun yan. Yun yung isang ano natin ngayon. So, sa panahong ito na marami problema sa daloy ng kuryente, partner, Oo. huwag tayo masyado kasi masasanay yung mga yan kapag talagang tayo magbabayad ng hindi naman dapat. At malalagay din sa alanganin, partner, ang Meralco dahil ang tingin tuloy ng iba gumagawa ng kalokohan ng mga tao nila. Yun na nga. Isolated ho yan, mga kaibigan. Hindi ho lahat yan. Ibig sabihin, Oo. dahil malinaw yung sinasabi ni Miss Claire. Hindi nila trabaho yan. Totoo. Tsaka again, yung po mga power interruptions, majority is talagang pinapatay ho ng Meralco yung kuryente. Lalo na ho doon sa mga lugar na baha. Siyempre, pakukuryente ho mga tao doon. Di ba, partner? Nag-i-intay din sila, partner, ng confirmation sa LGU, sa HOA. At okay na, pinagitangin na partner ni Miss Claire na dapat daw ay may letter of request din kung talagang kailangan na ibalik. Kasi para ang dating, just to make sure na talagang okay na. Kasi masisisi kasi ni partner ang Meralco. Pag ibinalik i-inspectionin nila yan Yes, kung lahat pwede na lang i-energize ulit. Kasi kung hindi, may madidisgrasya talaga, partner. Delikado. So, 80% no, 12,000 para partner mahigit ay because of the flood. Kaya yan, baha. Hindi mo talaga pwedeng i-energize. I-energize pala yan pagka baha pang ganun, partner. Ang delikado. So, yun yung isang mahalaga dito, partner. Para sa pagdilinaw at hindi naman natin masisi kagad ang Meralco, baka ang nagpapatay ng kuryente sa inyong lugar ay ang LGUs. Pwede rin. Diba? Hindi mo alam tatawag sila kapag alam nilang crucial na ang sitwasyon kasi partner, nangyari yan before sa San Miguel, Bulacan, kung natatandaan mo yung isang malaking baha na may isang nakuryente doon na hindi kaagad napatay kasi talagang naman nakapag-report kaagad na ang baha ay pantay na tao na halos lalim. Grabe ang partner nangyari ang partner, actually yung isang na disgrasya diyan ay nakarating sa kabilang ilog sa kabilang tulay. Something like that. So, paalala natin dyan, talagang ganyan po ang komunikasyon ng bawat kumpanya, Meralco at ng LGU para lang maging mag-iayos at malinaw ang lahat. Lalo na sa Homeowners Association, talagang kailangan din sila partner mag-request kung kinakailangan ba talaga ibalik na. Pero sabi mo nga, partner, after the request, i-check pa uli yan ng Meralco. Kung safe na. Safe na. Okay? Sa punto pong ito, marinig muna natin ang tinig ng Diyos. Tayo po'y dumako sa atin pong Word for the Nation.